Dapat alam ng bawat lalaki kung mataas ba o mababa ang testosterone niya. Ito ang lakas mo, ang drive mo, ang apoy mo bilang lalaki. Ang problema, maraming lalaki ngayon sanay na sa mababang testosterone na parang maliit na uod, sanay sa pagod, sa walang gana, sa malungkot na utak, sa mahinang katawan. Akala nila normal lang, hindi normal yan. Nasasanay ka lang na mabuhay at maging manhid sa kahinaan. Hindi tayo ginawa para maging mahina. Sasabihin ko sa'yo paano malalaman mo kung mababa ang testosterone mo kahit hindi ka magpa-blood test. Pag-uusapan natin ang 9 na senyales. Unang senyales, morning wood. Isa sa pinakamalinaw na indikasyon ng testosterone yung morning wood mo. Kung bihira katigasan sa umaga, halimbawa 1 beses lang sa 1 linggo, malaki ang chance na mababa ang testosterone mo. Ganun kasimple. Pag mataas ang testosterone ng lalaki, madalas yan. Halos araw-araw pa nga sa iba. Minsan nga kahit gabi nagigising ka dahil matigas. Hindi ito bastos na usapan. Ganito yung disenyo sa atin ng Diyos kaya wag mo lagyan ng mali siya. Biology din yan. Testosterone yan. At kung wala ka nito, may mali. Hindi ka lang pagod, hindi ka lang stress, posibleng mababa ang testosterone mo. Ikalawang senyales, mababang ambisyon at aggression. Ang mga lalaking may mataas na testosterone ay kadalasang ambisyoso at may agresibong ugali. Ito ang tumutulong sa kanila na malampasan ang mga hadlang at makamit ang malalaking bagay. Maaaring niloko ka ng modernong mundo para isipin na masama ang aggression, gaya ng pag-shame nila sa ibang masculine traits. Makinig ka. Totoo na ang mataas na testosterone ay nagpapataas ng aggression, pero hindi ibig sabihin na masama ito. Sa totoo lang, ang kontroladong aggression ay isa sa pinakamagandang katangian na pwedeng magkaroon ang isang lalaki. Ito ang tumutulong para mas mabilis kang kumilos at mas matindi mong harapin ang problema. Kung mababa ang ambition mo at kulang ka sa aggression, malaki ang posibilidad na mababa ang testosterone mo. Ikatlong senyales, mababang energy. Direktang magkaugnay ang testosterone at energy. Kung palagi kang pagod at mabagal ang galaw mo, posibleng mababa ang testosterone mo. Ang tinutukoy ko dito ay yung maayos ang tulog mo at sapat ang pagkain mo pero pakiramdam mo pagod ka pa rin. Ang chronic fatigue ay isa sa pinakamalinaw na senyales ng mababang testosterone. Ito rin ang dahilan kung bakit gustong pataasin ng maraming lalaki ang testosterone nila. Oo, maganda ang dagdag muscle, pero ang pangunahing dahilan ay gusto nilang magkaroon ng energy sa araw-araw. Dahil kung wala kang energy, wala kang magagawa. Ika-4 na senyales, taba sa tiyan. Kung maayos naman ang pagkain mo at medyo active ka, pero naiipon pa rin ang taba sa tiyan mo, malaki ang chance na mababa ang testosterone mo. Bakit? Malaki ang epekto ng testosterone sa kakayahan ng katawan na magsunog ng taba. Pinapataas nito ang activity ng adrenaline receptors sa fat cells, kaya mas madaling masira ang taba at magamit bilang energy. Kaya ang lalaking mababa ang testosterone ay mas madaling tumaba, habang ang lalaking mataas ang testosterone ay parang fat-burning machine. Bihira kang makakita ng lalaking natural na mataas ang testosterone na may malaking tiyan at pabaya sa katawan. Ika-5 senyales, timpla ng utak mo. Maraming cells sa utak ang may testosterone receptors. Kapag mababa ang testosterone na natatanggap ng utak mo, naaapektuhan ang timpla ng utak mo. Kung madalas kang malungkot, walang gana, balisa o parang wala ka sa ayos kahit wala namang malinaw na dahilan, posibleng mababa ang testosterone mo. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga lalaking may depression ay kadalasang mababa ang testosterone. Sa kabaligtaran, ang lalaking mataas ang testosterone madalas matibay ang loob, determinado at mataas ang kumpiyansa. Mahirap makaramdam na parang wala kang silbi kung puno ka ng energy at lakas. Ayaw marinig ng maraming tao ito, kaya mas gusto nilang manisi ng ibang bagay o tao imbes na alamin kung mababa ang testosterone nila o kaya aminin na pangit ang lifestyle nila. Ika-6 na senyales, problema sa memory at sa focus. Malaki ang epekto ng testosterone sa paggana ng utak. Isa sa pinaka-naaapektuhan kapag mababa ang testosterone ay ang memory.
May mga pag-aaral na may kinalaman ang mababang testosterone sa paghina ng memory at mas mataas na risk sa dementia. Kung nahihirapan kang mag-focus, nahihirapan sa simpleng gawain o madalas mong nakakalimutan kung saan mo nilagay ang gamit mo o pati pangalan ng mga taong nakilala mo, posibleng senyales ito ng mababang testosterone. Kapag mababa ang testosterone, madalas may brain fog, parang lutang, parang mabagal ang utak, parang wala sa timpla. Pero hindi rin lahat testosterone ang dahilan. Posible rin nasunog na ang utak mo sa sobrang dopamine sa modernong mundo. Puro phone, puro scroll, puro videos, puro stimulation. Sanay ang utak mo sa mabilis na reward kaya nahihirapan ka na mag-focus sa totoong buhay. Sa ganitong sitwasyon, posibleng kailangan mo ng dopamine detox. Kahit mababa ang testosterone o sobra lang sa stimulation, hindi magandang senyales kapag humihina ang utak at hindi mo dapat binabalewalayan. Ikapitong senyales, mas tinatamad ka kaysa dati. Kung napapansin mo na wala kang gana gumawa ng mga bagay na dati naman ginagawa mo, posibleng mababa ang testosterone mo. Baka ayaw mo nang mag-ensayo, ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang gumawa ng kahit ano. May malaking role ang testosterone sa motivation ng lalaki. Kapag mababa ito, bumababa rin ang drive mo. Mas nagiging tamad ka, mas nagiging mabagal at mas madali kang mawalan ng gana. Minsan iniisip mo na tinatamad ka lang pero posible rin na mababa lang talaga ang testosterone mo. Ikawalong senyales, pangit ang tulog mo. Ang mababang testosterone pwedeng magdulot ng problema sa tulog. Maaaring nahihirapan kang makatulog o madalas kang nagigising sa gabi. May role ang testosterone sa pag-regulate ng sleep. Kapag mababa ito, naaapektuhan ang tulog mo at mahalaga ang tulog para makabuo ng testosterone. Ibig sabihin pwede kang mapunta sa cycle. Mababa ang testosterone dahil kulang sa tulog tapos kulang sa tulog dahil mababa ang testosterone. Pero sa totoo lang, para sa karamihan ng lalaki, hindi testosterone ang unang dahilan kung bakit pangit ang tulog nila. Cellphone. Mas lalo na blue light at sobrang stimulation. Puyat sa scroll, puyat sa videos na di makatulong sa'yo, puyat sa kung ano-ano. Kahit hindi testosterone ang unang dahilan, ang resulta pa rin mababang testosterone. Isipin mo, maayos ba ang tulog mo karamihan ng gabi o hirap ka talaga makakuha ng maayos na pahinga? Ikasyam na senyales, pakiramdam mo mahina ka. Hindi sikreto na malaking role ang testosterone sa pagbuo ng muscle at sa lakas ng katawan. Kung pakiramdam mo mahina ka kahit nag-ehersisyo ka o parang nababawasan ang lakas mo, posibleng mababa ang testosterone mo. Ang lalaking mataas ang testosterone, mas mabilis magka-muscle, mas mabilis lumakas at mas buo ang katawan. Samantalang ang lalaking mababa ang testosterone, mas hirap mag-gain ng muscle, mas madaling manghina at mas madaling mapagod. Kung ginagawa mo naman ang dapat mong gawin pero pakiramdam mo mahina ka pa rin, posibleng mababa ang testosterone mo. Curious ako, ilan sa mga senyales na ito ang meron ka? Isulat mo sa comments. Tandaan mo, sobrang importante ng testosterone sa lalaki pero maraming maling impormasyon ang makikita mo online. May makikita ka na nagsasabi na delikado daw ang natural na mataas ang testosterone, na masama daw, na unhealthy daw. Pero malinaw naman na ayaw nila na maraming lalaking malakas, lalaking may drive, lalaking hindi madaling kontrolin. Huwag ka magpadaloy sa sinasabi ng mundo, binigyan ka ng Diyos ng utak para mag-isip, gamitin mo. Sa susunod, pag-uusapan natin ang totoong paraan para mapataas ang testosterone mo. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.